Huwag na nating patagalin pa. Magbubuo ako ng pinakamagaan na bike na kaya ko gamit yung mga random bike parts dito sa bahay. Kaya, let's go! Marami akong bike parts dito sa bahay. Tapos bigla ko lang naisip na bakit hindi ako magbuo ng pinakamagaan na bike na kaya kong buuin gamit yung mga bike parts na yun. Kaya, nabuo ang video na ito. So tara, simulan na natin yung kabaliwan na ito at ito na yung mga bike parts na gagamitin ko. So ito yung frame na gagamitin natin, Tropix na MiG-17T+. Sobrang gaan yan. 1.275 grams lang ang total weight niyan. So carbon yan, rinig ko naman. Ito naman yung fork natin, galing ito dun sa GT grade ko na gravel. So carbon din to, na naka-true axle at flat mount. 540 grams lang ito. Tires na gagamitin natin itong CST Jackrabbit. Wired ito. Meron ako ng folding pero mas makapal yon, kaya ito na lang kasi mas magaan to na 1.4 kilograms lang. Okay, meron akong dalawang pares ng wheel set. Meron ako nung arc hubs na may Weinmann na U32TL. Yung isa naman yung weapon hammer ko na wheel set. So hubs and yung rims parehas hammer yan. So dahil mas bago-bago pa yung hammer, yun na lang yung ginamit ko. Hindi naman sila nakakalayo ng timbang at parehas naman silang naka-pillar spokes. And also may rim tape pa tong hammer, yung isa wala. So talagang yung hammer ang pipiliin ko. Sige, sayaw-sayaw ka pa dyan. Handlebars natin itong Amoeba Borla. Baklang-bakla yung pangalan. Uncut pa to, pero 690 lang ang haba nito. So perfect talaga to pang XC build natin. Ito naman yung one bike trail cranks natin. Ito na yung pinakamagaan kong bakanting cranks. Meron kasi ako yung PS, yun talaga magaan. Kaso nakakabit yun dun sa gravel ko. Okay lang naman to kasi 700 grams lang din naman. So ito yung chainring natin. Magaan to, 105 grams lang. At may dalawa akong stem na pinagpipilian. Isang ABR at isang weapon. 170 grams yung weapon at 125 grams naman yung ABR. So ABR yung pipiliin ko. Sa cogs naman, ang pinakamagaan kong cogs ay itong XT na M8000. Super solid niyan. 425 grams lang. Gaan ito? Shifter, XT, syempre. Clamp type ito na may weight na 140 grams. Syempre yung RD natin, XT, M8000. Super solid niyan na may 295 grams. So ito na yung pinaka-drivetrain natin. Pagdating sa brakes, dalawa yung bakante ko, isang M135 na Shimano. Yung isa naman ay Zoom HB875. Yung Shimano, meron siyang weight na 620 at yung Zoom naman is 560. So, syempre yung Zoom yung pipiliin ko. Hindi tayo magtu-tubeless, so meron tayong TPU na inner tube. Brake rotors natin itong weapon na floating, pero isa lang naman ang magagamit ko dyan. May kita nyo kung bakit mamaya. Ito sana yung isa sa pinagpipilian pero tatawanan ako ni Papa Jesus dyan pag ito yung ginamit ko. Velo Plus na saddle, dahil ito ang pinakamabait sa puwet ko. Though hindi ito magaan na saddle, nasa 280 grams din ito Marami pang mas magaan dyan pero pwede na yan. Seat post natin itong weapon animal. Dapat puputulan ko to para mas gumaan, pero okay na yan. Hindi kasi tayo magda-dropper ngayon kasi gusto natin magaan na build. 320 grams lang to, so pwede na rin. Grips natin itong Cannondale, magaan naman at makapit sa kamay, so ito na lang gamitin natin. Meron akong dalawang seat clamp, isang silver, isang black. Relatively magaan siya. Halos hindi na nga siya mabasa ng pantimbang natin. Pero dahil black yung build natin, ang pipiliin natin ay yung silver. Hindi, charot lang. Syempre yung black. Ito yung headset natin, nothing special naman dyan. At itong mga spacers na pwedeng pang caroling. Namamas ko po ako, ayan po yung Gcash ko. Pero sa totoo lang, isa lang talaga yung magagamit ko dyan. Ito lang. Malalaman niyo kung bakit. At dahil MTB yung wheelset natin at gravel yung fork, kailangan natin itong adapter para makakabit natin siya. So tara, buuin na natin tong bike na to. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Siyempre, simulan natin sa pagkabit ng seat post. Pinili ko yung black na seat clamp. At ito na yung gagamitin nating seat post, yung weapon animal. So para makabit lang natin yung bike sa stand. So ito na yung carbon nating fork. Hindi na pala ako mahihirapan maglagay ng headset dahil integrated na ang pinaka-head tube nito. Siyempre, lagay muna tayo ng grease sa taas at saka sa baba nung head tube.
Yung pinaka-fork pala, hindi ko na kailangan lagyan ng crown race kasi para may built-in na siya. So, lalapat na lang yung pinaka-bearing dyan. So, lagyan na natin yung bearing sa ilalim. Tapos, lagyan din natin ng grease para protected siya sa mga water elements. So, ilagay na natin yung carbon fork natin. Wow, saktong-sakto siya. Then, yung bearing, yung crown race, tsaka yung pinaka-top cap. Siyempre, huwag kalimutan ng grease para hindi pasukin ng tubig. Then, dito ko na-realize na maiksi na pala yung tabas ng steerer tube. So, maliit na spacer na lang ang nailagay ko. Sakto naman yung pinaka-stem natin, tsaka yung top cap. Hindi naman kulang sa bite yung pinaka-stem sa pinaka-steerer tube. So, ox na ox yan. I-torque natin para sigurado. So, ito na yung Amoeba handlebar natin. Isa to sa pinakaunang handlebar ko sa channel. Hindi ko siya dinispose kasi alam kong magagamit ko siya sa future. Kaya ayan, ito siya ngayon. Very narrow handlebar, so perfect na perfect siya sa gagawin nating build ngayon. Siyempre, ito-torque natin yan. Itong one bike trail galing pa to sa tank, then nalipat sa Tamaraw at kakabit naman natin dito sa bagong build natin. Huwag kalimutan maglagay ng grease sa mga threads kasi darating ang panahon tatanggalin mo yung mga bottom bracket na yan at mahirapan ka pag walang grease yan. So kabitan natin yung mga bottom bracket natin. Laging tandaan, pag pasisikipan, laging papunta sa likod ang ikot. Gamitan na natin ng tool para sure yung sikip. Nakalimutan ko pakita yung pagkabit ng chainring dun sa pinaka-crank arms. Pero ayan na yung chainring na yan. 40T yan. Siyempre, i-torque natin para sigurado. Kabitan natin yung RD. Lagyan din natin ng grease yung threads. Kahit marami ng battle scars tong XT na to, sobrang solid pa rin ang performance niyan. Iba talaga yung Shimano eh. Ito na yung shifter, sobrang favorite ko yan kasi napakaganda ng mga features ng shifter na yan. So meron na akong pre-cut na cable housing para dito. Ito rin yung dati kong ginagamit. So saktong-sakto na yan sa build na to. Ang galing din talaga nung nagtago ng frame na to, nilagay pa rin niya yung pinaka cable guide para hindi mahirapan ang paglalagay ng cable sa loob. So yan, hindi na ako nahirapan magkabit ng cable. Though isa lang naman na ipapasok kong cable yung shifter lang kasi hindi ako magda-dropper ngayon eh. Tapos yung mga brake cable ko sa labas naman ng mounting nun. Makikita nyo naman yun mamaya. Buti na lang yung nagtago ng frame na to, nilagay pa rin yung mga cable guide. Hindi na ako talaga nahirapan. Easy. So dito wala akong pre-cut na cable so kailangan kong magsukat at magputol. So kabitan natin yung pinaka-cable. Actually gamit na tong cable na to pero bago-bago pa kasi kaya hindi ko tinapon. Pwede ka naman talaga mag-reuse ng cable. Basta yung pinaka kinabitan ng cable sa RD malayo pa dun sa pinaka housing mo. So kahit use yung cable ko, smooth naman ang pag-shift, okay naman siya. Yung sobra puputulin ko na lang yan later. So ito na yung brake natin. Yung zoom. Okay naman tong brakes na ito. Kabisado ko na yan so wala namang problema yan. Yung grips na gagamitin pala natin ay yung Cannondale. So lagyan ko muna ng brake cleaner para dumulas siya. Mabilis namang matuyo yung brake cleaner na yan. So okay na yung gamitin pang lubricate para lang makabit yung grips. So kabit na rin natin yung brake lever sa kabila tsaka yung grips. Anyway, hindi ko alam kung naririnig pero kung kailan ako nagre-record tsaka talaga magbibidyoke yung mga hinayupak kong kapitbahay. So yan, zip tie na natin yung mga brake cables. So kabit na natin tong caliper natin sa likod. Post mount to. Ito yung isang problema natin sa harap kasi flat mount yung sa harap. Nagawa naman natin ng solusyon so makikita nyo naman yan mamaya.
This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So prepare natin yung wheelset natin, lagyan natin yung free hub ng grease, tapos lagyan na natin yung mga cogs natin. Kabit na rin natin yung mga rotors. Install na rin natin yung gulong at gumamit pala ako ng TPU na inner tube. Sobrang helpful talaga nung meron kang e-pump na ganito. Hindi ka na mapapagod kakapump. So lalagay ko yung link kung saan ka pwedeng bumili. Tignan nyo na lang yan sa description. So, syempre yung harap na gulong ginawa ko na rin. So, habang kinakabit natin yung gulong, mag-subscribe ka na kasi pansin ko 60% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe. So, subscribe na kung hindi pa. Kabit na natin yung gulong para makita natin yung alignment dun sa caliper. Then, punta tayo sa harap na gulong. So, kailangan natin yung pinaka-adapter niya para malagay natin dun sa fork na through axle. Yung brake cable pala, hindi ko na pinasok sa pinaka-butas ng fork. Kasi panibagong putol na naman yun at panibagong fitting, so ayoko nang gumastos. So sa labas na lang, okay lang din naman yan. So ito yung magiging problema natin. Dahil nga flat mount ito at post mount ang caliper natin, kailangan natin ng adapter. Ang problema, nawawala ko yung isang adapter ko, so kailangan kong mag-budge ng mga adapter para gumana itong setup na ito. Please, wag nyong gagayahin to. As much as possible, gumamit kayo ng tamang adapter. Pansamantala lang naman to sa akin. Hassle din talaga yung ganitong setup kasi hindi ko mamamount yung isang adapter dun sa isang adapter sa mismong fork pag hindi ko minasahe. Dapat island ko muna yung isang mount para makabit ko isang mount. So medyo budge talaga to eh. Kaya as much as possible gumamit ng tamang adapter. Ito pa yung isang problema natin. So nakabit nga natin yung pinaka post mount na caliper. Ang problema, halos kalahati na lang yung kumakagat dun sa rotor natin. Ibig sabihin, maliit yung rotor. Buti na lang tropa natin si Papa Jesus dyan at to the rescue siya. Pinahiram niya tayo ng 180 na rotor at sumakto naman ito sa caliper natin. Maraming salamat Papa Jesus dyan. Babalik ko din tong rotor mo. So balik na tayo sa drivetrain. Buti na lang meron akong bagong chain. Nice, bago. KMC na chain yan. Maglalagay ako ng link sa description ng mga KMC na chains. Mas gusto ko yan kesa sa Shimano kasi yung Shimano medyo mabilis siyang kalawangin eh. Unlike ng KMC na kahit mabasa, punasan mo lang, hindi siya kagad kakalawangin. So, sukat-sukat tayo kung ilang links ang tatanggalin natin. So, 4 yata ang tinanggal ko dito. Halatang bago pa yung chain dahil matigas pa yung pinaka-master link. At ang lakas talaga ng tsamba natin at naka-index na siya, hindi ko alam kung bakit. Pero nakatono eh. Weird. Okay, putulin na natin yung mga sobrang zip ties. At nanghiram muna tayo ng pedal dun sa gravel natin. So, ang gamit nating pedal ngayon ay yung backless na cleats pedal. At ito na ang pinakamura at pinakamabait sa pet ko na saddle. Velo Plus yan na peke. Kung ano pa yung peke, yun pa yung maayos sa puwet. Anyway, yung mga items natin, pati yung mga tools, lalagay ko sa description yung link. Baka gusto nyong bumili. Puntahan nyo lang sa description yung mga links. So, bago ko i-reveal yung weight nito, bakit hindi muna natin i-appreciate yung bagong buo nating bike?
Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. At syempre, niride din natin ito. So, ano ba yung pakiramdam ng bago nating build? So yun, sarap, ang gaan. Ang gaan pa Jack, ang bilis i-accelerate. Ang sarap i-Jack, ang gaan kasi. Ano lang, medyo mababa yung handlebar. Sanayan lang siguro, aggressive eh. So, exing-exy talaga. Parang medyo may pagka-crit yung setup. Kasi baba na ng harapan eh. Manageable naman. Isang napansin ko, bilis i-accelerate. Pero coming from a gravel bike na manipis ang gulong, ramdam mo pa rin yung kapit ng, alam mo na, may konting kamot yung gulong kasi mas mataba siya, kaya mas may konting rolling resistance, kumbaga. Pero pretty much solid. Ang bilis i-accelerate kasi ang gaan eh. Halos walang bigat na magpapahirap sa'yo para mag-accelerate. So, para rin ako naka-gravel bike na naka-flat bars lang. Pero ang pinaka-substantial na naramdaman ko, yung pinaka-ramdam ko talaga. Kasi nakita niyo naman yung gravel ko. Tsaka yung iba kong bikes, puro naka-suspension yan eh. So itong rigid ay ramdam mo talaga men. Ramdam mo talaga yung tag-tag. Pero kumpara sa rigid na aluminum, mas may flex ng konti itong carbon. Kaya okay na din. Sarap i-long ride nitong ganitong bike. Ano lang kung hindi ka lang sanay din sa position. Kasi medyo aggressive, medyo mahirapan kang i-long ride to. Dapat sanayin mo muna yung sarili mo dun sa position. Pero pretty much, pag nasanay ka na sa position na yon, kayang-kaya na. Ang dali nito yung long ride, ang sarap ito yung long ride. Medyo hirap lang ako kasi sanay ako nung naka-dropper. Walang dropper to, tinanggal ko. Itong parte na to ng daan na to, medyo ahon to eh. Pero, ang dali pa Jack, hindi ako sabing hirap. Gaan eh. At yung preno, hindi masyadong grabe, sakto lang. Kabisado ko naman tong Zoom na to, kaya walang problema sa akin kahit ito yung ginamit ko at hindi ako nag-Shimano. Sabi ko nga, ang goal is magaan eh. Ito yung mas magaan kong brakes, kaya ito na yung ginamit ko. Kabisado ko naman yung preno, so wala namang problema dyan. Nakakatuwa lang sa bike na to kasi isa to sa mga unang bike ko sa channel eh. Itong frame na to, ibibenta ko na sana, kaso ayaw nilang bilhin. Di buuin ko na lang ulit. So ito, na-enjoy ko siya ngayon ulit. Dagdag to sa pampasikip ng bahay. Kailangan ko lang sigurong bawasan yung upuan. Parang mataas sa aking liking. Hindi ko na kasi masagad kasi ang haba ng seat post. Parang may tinatamaan siya sa loob ng seat tube. Kaya hindi ko na masagad. Pero kung babawasan ko yung seat post, mababa ko na. Plus, gagaan pa yung bike. So, mga ilang grams din yung mababawas. Mga ganitong casual riding lang, enjoy to. Super enjoy to. Sarap gamitin ito. Kailangan mo lang masanay sa position. Pag naka-rigid ka talaga, dapat pipili ka talaga ng linya na tama para di ka masyadong matagtag. Pag naka-suspension kasi ako, sagasa eh. Bahala na, sige lang, diretso lang. Pero pag yung mga ganito, kailangan pili ng linya. Traffic! Yan, in fairness, madali ding isingit kasi narrow yung bars eh. Hindi siya malapad, para lang din siyang gravel bike. Malapad ng konti sa gravel bike, pero relatively narrow pa rin. So okay na okay talaga pang city driving. Wow, city driving. So kung magra-ride ka sa city lang, dito lang, kalsada lang, mga ganito, ay, ang sarap nitong bike na to. Pretty much, para ka lang din talaga naka-gravel bike. So i-reveal na natin kung ano bang total weight nitong bike. At yun ay 9 kilos and 445 grams. So hindi rin talaga sobrang gaan, pero pwede na. Kung ikukumpara ko siya sa ibang bike ko, ito na yung pinakamagaan kong bike. Mas magaan pa nga ito sa gravel na gamit ko ngayon. Anyway, ililink ko lahat ng items na nakapaloob sa video na ito. If ever may nagustuhan ka, puntahan mo na lang yung link sa description. At yun, ako nga pala si Nat na nagpapaalala ng bike, ibabang buhay para tuloy lang.